Bakit ipinagbabawal sa loob ng bilangguan ang mga bagay na ito? Hindi lahat ng bagay ay pwedeng ipasok sa loob ng kulungan. Ito ay upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng lahat. May ilang mga ulat na nagsasabing may ilang mga kontrabando na nakakapasok at may ilan ding mga kaguluhan o pagtakas ang nangyayari dahil sa ilang mga simpleng bagay. Ano-ano kaya ito? Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin kung ano ang mga bagay na hindi pwede sa loob ng bilangguan, kaya naman simulan na natin. Number 1, cellphones. Ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone sa kulungan dahil sa iba't ibang dahilan na direktang nakaaapekto sa seguridad, kaayusan at kaligtasan ng lahat. Maaring gamitin ng preso ang cellphone para magplano ng pagtakas. Halimbawa, maaring tawagan nila ang kanilang kasabwat sa labas para dalhan sila ng armas o transportasyon na makakatulong sa kanilang pagtakas. Dahil dito ay nagiging mahirap para sa mga gwardya na bantayan ng buong kulungan. Pangalawa, pagpapatuloy ng krimen. Kahit nakakulong na ay nagagawa pa rin ng ilang preso na magpatuloy sa kanilang ilegal na negosyo. May mga drug lord na nakakulong pero patuloy na namumuno sa operasyon ng droga gamit ang cellphone para mag-utos sa mga tauhan nila sa labas. Pangatlo, pananakot at pangingikil. Nagagamit din ng cellphone para takutin o kikilan ng ibang preso at mga gwardya. Maaring tawagan ng preso ang pamilya ng isang gwardya para takutin sila at pilitin ng gwardya na magpasok ng kontrabando sa loob ng kulungan. Pangapat, paglabag sa privacy. Pwedeng kumuha ng mga sensitibong larawan o video ang preso at ipakalat ito online. Maaring lihim na kunan ng video ang ibang preso habang naliligo o natutulog at gamitin ito para manakot o manginsulto. Panglima, pagpapalaganap ng maling impormasyon. Maaring gamitin ng preso ang cellphone para magpakalat ng fake news. Pwedeng magpakalat sila ng balitang may rayot o kaguluhan sa kulungan kahit wala naman, na maaring magdulot ng takot sa publiko. Panganim, pagsasagawa ng panloloko o scam. May mga preso na gumagamit ng cellphone para mangloko ng ibang tao. Nagpapadala sila ng text na nagsasabing nanalo sa raffle ang isang tao pero kailangan munang magpadala ng pera para makuha ang premyo. Sa ganitong paraan ay maraming tao ang naloloko. Ikapito, pag-aalsa sa loob ng kulungan. Maaring gamitin ng cellphone para magplano ng kaguluhan. Pwedeng mag-text ang isang preso sa ibang grupo ng preso para sabay-sabay silang mag-alsa laban sa mga gwardya. Mas mahirap kontrolin ang ganitong sitwasyon. Pangwalo, hindi pantay na pagtrato sa mga preso. Kung ang isang preso ay may cellphone, nagkakaroon siya ng kalamangan sa iba. Halimbawa, maaaring gamitin niya ito para manakot o manipulahin ang ibang preso na walang kapangyarihan o koneksyon. Number 2, alcohol. Ipinagbabawal ang alak sa loob ng kulungan dahil maaari itong magdulot ng gulo at karahasan. Kapag ang isang preso ay nakainom ng alak, nawawala ang kanyang kontrol sa sarili. Madali siyang mag-init ng ulo at makipag-away sa ibang preso. Halimbawa, kung ang isang preso ay nainis sa kasama dahil sa maliit na bagay habang siya ay nakainom, maaari itong humantong sa suntukan at mas malaking gulo. Labag din sa batas at patakaran ng kulungan ang pag-inom ng alak. Mahigpit ang mga alituntunin sa loob ng piitan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Kapag may lumabag sa simpleng patakaran tulad ng pagbabawal sa alak, masasanay silang sumuway sa iba pang mas mahahalagang alituntunin. Kung may preso na palihim na nagdadala ng alak at hindi ito naparusahan, maaari rin siyang gumawa ng mas malalaking paglabag. Isa pa, masama rin sa kalusugan ng mga preso ang pag-inom ng alak. Ang labis na pag-inom ay maaring magdulot ng sakit sa atay, puso at iba pang bahagi ng katawan. Kung may preso na may sakit sa atay at uminom ng alak, maaring lumala ang kanyang kondisyon at kailangan pa siyang dalhin sa ospital na dagdag gastos sa kulungan. Gayun din, nakakasira rin sa layunin ng kulungan na tulungan ang mga preso na magbago at maging mabuting tao. Ang alak ay nakakapigil sa pagbabago ng isang tao dahil bumabalik sila sa kanilang bisyo. Kapag ang isang preso ay dati nang nalulong sa alak at muling uminom sa loob, ay maaring bumalik siya sa kanyang dating masamang gawain. Isa pa sa dahilan kung bakit ipinagbabawal ang alak ay dahil maaari itong gawing ilegal na negosyo sa loob. May mga preso na maaaring gumawa at magbenta ng alak sa mataas na presyo na nagiging sanhi ng inggitan at away. Halimbawa, kung may preso na gumagawa ng alak at ibinebenta ito sa iba, maaaring magkaroon ng competition na hahantong sa kaguluhan. Pwede ring gamitin ang alak sa paggawa ng masamang bagay dahil maaring paghaluin ito sa ibang kemikal para makagawa ng pampasabog o lason.
Number 3. Weapons or sharp objects. Ipinagbabawal ang mga armas at matutulis na bagay sa kulungan para mapanatiling ligtas ang lahat ng tao sa loob nito. Ang kulungan ay isang lugar na puno ng iba't ibang uri ng tao na may iba't ibang ugali at pinanggalingan. Kung may makapasok na mga armas o matutulis na bagay tulad ng kutsilyo, gunting, blade o kahit matulis na bakal ay nagiging mas delikado ang sitwasyon. Maaaring gamitin ito ng preso para saktan ang kapwa preso o maging ang mga gwardiya. Kapag may dala silang ganitong bagay, mas madali silang makapanakit kapag sila ay nagalit o may nakaalitang iba. Bukod sa pananakit ng iba, maaari rin nilang gamitin ang mga matutulis na bagay para saktan ang kanilang sarili. Sa kulungan, maraming preso ang nakakaramdam ng matinding lungkot, pag-iisa o depression. May mga pagkakataon na iniisip nilang tapusin ang kanilang buhay. Kung mayroong matutulis na bagay sa loob ng kulungan, ay mas madali nilang maisakatuparan ng ganitong plano. Halimbawa, maaaring gamitin nila ang matutulis na bagay sa paghiwa ng kanilang pulso o pananakit sa sarili. Mahalaga ring ipagbawal ang armas sa kulungan para maiwasan ang mga riot o malalaking gulo. Kapag may alitan o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga preso, maaring lumaki ito at humantong sa karahasan. Kung may access sila sa matutulis na bagay, mas magiging madugo at delikado ang kaguluhan. Sa halip na maaawat agad ang gulo, maaring lumala ito dahil sa paggamit ng mga armas. Isa pang dahilan ng pagbabawal ay para hindi makalabas ng kulungan ng mga preso. Maaring gamitin ng mga preso ang matutulis na bagay sa pagsira ng mga bakal na rehas, pader o kandado. Pwede rin nilang gamitin ito sa pananakot sa mga gwardya para sila ay makatakas. Kapag nakatakas ang preso, maaring mangyari ang mas malalaking problema sa labas tulad ng pananakot, pagnanakaw o pananakit ng ibang tao. Dagdag pa rito, pinipigilan din ng pagbabawal na ito ang pagkakaroon ng ilegal na kalakalan sa loob ng kulungan. Maaaring may mga preso na gumagawa o nagbebenta ng mga matutulis na bagay sa kanilang mga kapwa bilanggo. Kapag kumalat ang ganitong kalakalan ay mas lalong lumalala ang problema sa seguridad sa loob ng kulungan. Maaaring gamitin ng perang kinikita sa pagbebenta ng armas sa iba pang ilegal na gawain tulad ng droga. Number 4. Cash. Ipinagbabawal ang paggamit ng pera sa loob ng kulungan dahil ito ay nagdudulot ng maraming problema. Kapag may pera ang mga preso ay nagkakaroon sila ng kakayahan na bumili ng mga ipinagbabawal na bagay tulad ng droga, alak at kahit armas. Halimbawa, maaaring magbayad ang isang preso sa gwardya para makapasok ang droga sa loob. Dahil dito ay mas nagiging delikado at magulo ang paligid sa loob ng kulungan. Isa rin sa dahilan kung bakit bawal ang pera ay para maiwasan ang panunuhol. Kung may hawak na pera ang preso, maaari nilang suhulan ng mga gwardya para makalabag sa mga patakaran. Pwedeng magbayad ang isang preso sa gwardya para makalusot sa inspeksyon o makalabas sa kanilang selda. Dahil dito ay lumalala ang korupsyon sa loob ng kulungan at naaapektuhan ang seguridad ng lahat. Maliban dito, mahalaga rin ang pagbabawal ng pera para maging pantay-pantay ang lahat ng preso. Kung may pera ang ibang preso at ang iba ay wala, nagkakaroon ng hindi pantay na trato. Maaring bumili ng mas masarap na pagkain o mas komportableng kama ang may pera habang ang iba ay kontento sa karaniwang pagkain at tulugan. Sa ganitong paraan ay mas nagiging patas ang sistema kung walang pera sa loob. Malaking problema rin ang pangingikil at pananakot kapag may pera sa kulungan. May mga preso na nangingikil o nananakot ng mahihina nilang kasama para makuha ang kanilang pera. Dahil dito ay mas nagiging mapanganib ang buhay ng ibang preso. Sa pagbabawal ng cash ay nababawasan ang ganitong klase ng pang-aabuso. Mas madali ding kontrolin ang gastusin ng mga preso kung walang pera. Sa halip na cash ay gumagamit sila ng prepaid card o account na kontrolado ng kulungan. Halimbawa, sa tindahan ng kulungan, dito lang sila makakabili ng mga personal na gamit tulad ng soap o pagkain gamit ang card. Sa ganitong paraan ay alam ng pamunuan kung saan napupunta ang pera at hindi ito nagagamit sa maling paraan. Sa kabilang banda, nakakatulong ang pagbabawal ng pera sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan sa kulungan. Number 5. Drugs and drug paraphernalia. Ang pagbabawal sa paggamit at pagdadala ng droga at drug paraphernalia sa loob ng kulungan ay may matibay na batayan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad sa loob ng piitan. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay upang maiwasan ang pagkalat ng bisyo at kriminalidad sa loob ng kulungan.
Ang droga ay maaaring magdulot ng hindi kontroladong asal sa mga preso na maaaring humantong sa karahasan, riot at iba pang uri ng kaguluhan. Sa pamamagitan ng pagbabawal nito ay nababawasan ang posibilidad na magkaroon ng alitan at sigalot sa pagitan ng mga bilanggo. Bukod dito, ang droga ay nakakaapekto sa mental at physical health ng tao. Kapag ang isang preso ay gumagamit ng droga, lumalala ang kanyang kalagayan sa kalusugan na nagiging dagdag na problema para sa administrasyon ng kulungan. Ito ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng sakit na maaaring makahawa sa ibang preso, kung kaya't mas pinipili ng mga autoridad na higpitan ang pagpigil sa pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamot. Maliban dito, isa pang dahilan kung bakit ipinagbabawal ang droga at drug paraphernalia ay upang mapigilan ang ilegal na negosyo sa loob ng kulungan. Ang kalakalan ng droga sa loob ng piitan ay nagiging sanhi ng katiwalian at pananakot. May mga pagkakataon na may mga bantay o opisyal na nadadawit sa ilegal na bentahan ng droga, kung kaya't mas pinalalakas ang seguridad upang maiwasan ito. Ang ganitong uri ng kalakaran ay nagbibigay ng kapangyarihan sa ilang preso na kontrolin ng ibang mga bilanggo na nagre-resulta sa hindi pantay na pagtrato sa mga nakakulong. Dagdag pa rito, ang presensya ng droga sa kulungan ay nagiging balakid sa rehabilitation ng mga preso. Ang layunin ng pagkakakulong ay hindi lamang ang pagpaparusa, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga bilanggo na magbago at bumalik sa lipunan bilang responsableng mamamayan. Kung patuloy na makakagamit ng droga ang mga preso, hindi nila magagampanan ang proseso ng kanilang pagbabago. Sa pagbabawal ng droga ay mas nagkakaroon ng oportunidad ang mga preso na sumailalim sa mga programa para sa kanilang rehabilitation at edukasyon. Mahalaga rin ang pagbabawal ng drug paraphernalia tulad ng syringes, pipes at iba pang kagamitan sa paggamit ng droga. Ang mga ito ay maaaring gawing armas o gamitin sa paggawa ng ibang mapanirang gawain. Number 6. Tobacco products. Ipinagbabawal ang paggamit ng sigarilyo at iba pang tobacco products sa loob ng kulungan upang maprotektahan ang kalusugan ng mga preso at mga kawani. Halimbawa, maraming preso ang may sakit sa baga o mahina ang resistensya. Kapag may naninigarilyo sa loob, ay nalalanghap ng iba ang usok na maaaring magdulot ng ubo, hika o mas malubhang sakit gaya ng pneumonia at lung cancer. Lalo na sa masisikip at saradong lugar ng kulungan ay mas mabilis kumalat ang second-hand smoke na mapanganib rin sa kalusugan. Gayun din naman ay mataas din ang panganib ng sunog kapag may sigarilyo sa loob ng kulungan. Halimbawa, may mga insidente na ang sigarilyong hindi naapula ng maayos ay naging sanhi ng sunog sa selda. Ang mga gamit tulad ng kumot, papel at mga kahon ay madaling masunog. Sa ganitong pangyayari ay maraming buhay ang nalalagay sa panganib at mahirap agad maapula ang apoy dahil limitado ang facilities sa loob. Kaugnay pa nito, isa rin sa mga dahilan kung bakit ipinagbabawal ang sigarilyo ay para mapanatili ang disiplina at kaayusan. Sa ibang kulungan ay may mga preso na nagbebenta ng sigarilyo sa mas mataas na presyo at ginagamit ito bilang pambayad sa sugal o ibang illegal activities. Dahil dito ay nagkakaroon rin ng away at gulo sa pagitan ng mga preso. Sa pagbabawal ng sigarilyo ay nababawasan ang ganitong problema at nagiging mas tahimik ang kapaligiran. Sa katunayan ay malaki rin ang posibilidad ng pagpupuslit ng ilegal na gamit ang sigarilyo. Sa ganitong paraan ay may mga preso na gumagamit ng kaha ng sigarilyo para maitago ang droga o matulis na bagay na maaring gamitin sa pananakit. Dagdag pa rito, mas nagiging malinis at maayos din ang kulungan kapag walang sigarilyo. Halimbawa, sa mga kulungang pinapayagan pa ang sigarilyo ay makikita ang mga upos ng sigarilyo sa sahig at ang masangsang na amoy ng usok ay kumakalat sa buong paligid. Bukod sa mga nabanggit na dahilan, mahalaga rin ang pagbabawal ng sigarilyo sa kulungan upang mapababa ang gastusin ng pamahalaan sa kalusugan ng mga preso. Kapag maraming preso ang nagkakaroon ng mga karamdaman na may kaugnayan sa paninigarilyo gaya ng sakit sa baga, hika at kanser, ay lumalaki ang pangangailangan sa medisina at medical services. Ang mga gastusing ito ay binabayaran ng gobyerno gamit ang pondo na sana'y maaaring gamitin sa mas mahahalagang programa tulad ng edukasyon ng mga inmates. Sa pagbabawal ng sigarilyo ay nababawasan ang insidente ng mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Kaya naman nababawasan din ang pangangailangan sa medical services at gamot.
Sa ganitong paraan ay mas marami pang preso ang matutulungan sa iba pang aspeto ng kanilang pagbabago at muling pagbabalik sa lipunan. Isa pang mahalagang aspeto ng pagbabawal ng sigarilyo sa loob ng kulungan ay ang pagbibigay daan sa mas maayos na rehabilitation at paghubog ng positibong ugali ng mga preso. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay nagiging simula ng disiplina sa sarili at pagkakaroon ng kontrol sa sariling kagustuhan. Sa pamamagitan ng mga programa sa kulungan na tumutok sa healthy living at stress management, ay natutulungan ang mga preso na humanap ng alternatibong paraan upang malabanan ang stress at pagkabagot gaya ng pag-eehersisyo, pag-aaral o paglahok sa mga gawaing pangkomunidad. Number 7, ropes or cords. Ipinagbabawal ang paggamit ng tali o lubid sa loob ng kulungan dahil ito ay delikado at maaring magdulot ng matinding panganib sa kaligtasan ng lahat ng tao sa loob nito. Una, maaaring gamitin ng preso ang tali para saktan ng sarili. Halimbawa, may mga preso na dumaranas ng matinding depresyon o problema sa pamilya. Dahil sa bigat ng kanilang nararamdaman ay maaaring gumamit sila ng tali para magbigti. Ngunit kung walang tali sa kulungan ay mababawasan ang pagkakaroon ng ganitong insidente. Gayun din naman pwede ring gamitin ng tali bilang armas. Sa pamamagitan nito ay maaaring gamitin ito ng preso para masakal ang ibang preso o bantay kapag sila ay nagkaroon ng alitan. Kapag may tali ay madali silang makakapanakit ng kapwa na maaaring magdulot ng gulo at takot sa loob ng kulungan. Bukod pa rito ay pwedeng gamitin ng tali sa pagtakas. Sa ganitong sitwasyon ay maaaring itali ng preso ang mga punit na kumot o damit para gawing lubid na pwedeng gamitin sa pag-akyat ng pader o pagtakas sa bintana. Kaya kung walang tali o anumang pwedeng gawing lubid ay mas mapipigilan ang plano nilang tumakas. Sa katunayan ay pwedeng gamitin ng tali sa pananakot. Halimbawa, maaaring gamitin ito ng isang preso para igapos o pwersahin ng ibang preso na sumunod sa kanilang utos. Dahil dito ay nagdudulot ito ng takot at hindi magandang samahan sa loob ng kulungan. Maliban pa rito ay pwede rin namang gamitin ng tali sa pagsira ng mga gamit sa kulungan. Sa pamamagitan nito ay pwede itong gamitin na panghila o pangwasak sa mga grills ng bintana o pintuan. Number 8, spray bottles. Ipinagbabawal ang spray bottles sa kulungan dahil maaari itong gamitin sa pananakit. Halimbawa, maaring lagyan ito ng mainit na tubig o chemical. Kapag nabasag ito, ay pwede rin itong gawing matulis na bagay na pangsaksak. Dahil dito ay nagiging delikado ito at banta sa kaligtasan ng lahat sa loob ng kulungan. Bukod dito ay maaari ding gamitin ng spray bottles para magpuslit ng bawal na gamit tulad ng droga o alak. Sa ganitong sitwasyon ay may preso na maaring maglagay ng liquid drug sa loob ng bote para hindi mahalata ng mga bantay. Dahil sa itsura nito ay mahirap makita kung ano talaga ang laman. Kaya mas mabuting ipagbawal na lang ito para maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na bagay. Gayun din naman ay pwede rin itong baguhin para gawing mapanganib na kagamitan. Maaaring lagyan ito ng liquid na madaling magliyab at gamitin para magsimula ng sunog. Mahirap ding bantayan ang paggamit nito dahil maraming preso at kaunti lang ang mga gwardya. Sa katunayan ay nagiging sanhi rin ito ng away at gulo. Sa pamamagitan nito ay pwedeng gamitin ng spray bottles sa pang-asar o pananakit na pwedeng humantong sa kaguluhan o away. Mahalaga rin ang kalinisan sa kulungan kaya mas mabuting wala ng spray bottles na maaaring magkalat ng mikrobyo. Bukod sa panganib na dulot ng spray bottle sa pisikal na pananakit, maaari ring itong gamitin sa psychological warfare o pananakot sa loob ng kulungan. Halimbawa, maaring punuin ito ng ihi o iba pang maruming liquid at ipangsaboy sa kapwa preso bilang paraan ng paghamak o pananakot. Ang ganitong uri ng pang-aabuso ay maaring magdulot ng matinding stress at trauma sa mga biktima na nagiging sanhi ng paglala ng tensyon sa loob ng kulungan. Ang patuloy na ganitong gawain ay maaring humantong sa malalaking gulo at riot na magiging mahirap kontrolin ng mga gwardya. Sa ganitong paraan, ang simpleng spray bottle ay nagiging kasangkapan hindi lang sa pisikal na pananakit kundi pati na rin sa pagwasak ng kaisipan at emosyon ng ibang preso na maaring makasira sa kaayusan ng buong kulungan. Isa pang dahilan kung bakit delikado ang spray bottles sa kulungan ay ang posibilidad na gamitin ito sa paglikha ng mga homemade weapons o explosives. Maaring lagyan ito ng mga kemikal na kapag pinagsama ay pwedeng sumabog o magdulot ng matinding pinsala.
Dahil sa kawalan ng sapat na kagamitan at mahigpit na seguridad ay gumagawa ang ilang preso ng mga paraan upang makagawa ng armas gamit ang mga simpleng bagay tulad ng spray bottles. Pwede rin itong gawing pressure sprayer na may lamang nakakalasong kemikal na maaaring gamitin laban sa ibang preso o sa mga gwardya. Number 9. Aerosol cans. Ipinagbabawal din ang aerosol cans sa kulungan dahil delikado ito sa kaligtasan ng lahat. Madaling sumabog o magliyab ang laman nito kapag naiinitan o nalalapit sa apoy. Halimbawa, may kaso sa ibang bansa kung saan ginamit ng isang preso ang aerosol can at sinindihan ito para magsimula ng sunog sa selda. Dahil dito ay nasunog ang ilang bahagi ng kulungan at maraming preso ang nasaktan dahil sa pangyayari. Ipinapakita rin nito kung gaano kalaki ang panganib ng aerosol cans sa loob ng kulungan. Bukod pa rito ay pwede ring gawing sandata ang aerosol cans. Maaring itago ng preso ang lata at gamitin ito para manakit ng kapwa preso o gwardya. Kapag hinaluan ng ibang chemical, ay pwede rin itong gawing pampasabog na maaring sirain ang mga pinto o harang sa kulungan. Ngunit dahil maliit at madaling itago ang lata, ay mahirap itong bantayan kaya mas mabuting ipagbawal na lang. Samantala, delikado rin ito sa kalusugan. May mga preso na sinisinghot ang chemical na nasa lata para malango na pwedeng magdulot ng pagkalason o di kaya naman ay pagkasira ng utak. Kapag na-spray naman ito sa muka o sa balat ay pwedeng magdulot ng sugat, skin irritation o matinding pinsala. Subalit bukod sa panganib sa tao ay hindi rin ito nakakabuti sa paligid. Ang chemical sa lata ay pwedeng magdulot ng masamang amoy at maaring makasama sa kalusugan ng mga tao sa kulungan. Sa kabila nito ay binibigyan diin nito na kailangang ipagbawal ang aerosol cans para mapanatiling ligtas, tahimik at maayos ang kulungan. Sa ganitong paraan ay masisiguro din na walang makakapinsala o makakagulo sa loob. Number 10. Glass items. Sa mga kulungan ay ipinagbabawal ang mga gamit na gawa sa salamin dahil ito ay mapanganib. Kapag nabasag ang salamin ay nagiging matalim ito at maaaring gamitin ng preso bilang sandata. Halimbawa, maaaring basagin ng preso ang salamin sa dingding ng banyo at gamitin ang matulis na piraso para saksakin ang kapwa preso o bantay. Dahil dito ay malaki ang posibilidad na magkaroon ng gulo at sakitan sa loob ng kulungan. Ngunit bukod sa pagiging sandata ay maaari ring itong gamitin sa pagtakas. Sa pamamagitan nito, ang matulis na bahagi ng salamin ay maaring gamitin sa pagputol ng tali o pagkalas ng kandado. Samantala, delikado rin ang salamin dahil kapag ito ay nabasag, ay maaring aksidenteng magdulot ito ng pagkasugat sa ibang preso o sa mga bantay. Sa kulungan, kahit maliit na insidente ay pwedeng magdulot ng takot at gulo. Kaya mas pinipili ng mga awtoridad ang mga gamit na gawa sa plastik o metal na mas ligtas gamitin at hindi madaling masira. Sa katunayan ay may mga preso rin na may problema sa pag-iisip at maaaring gamitin ang salamin upang saktan ang sarili. Sa ganitong sitwasyon ay maaaring basagin ng isang preso ang salamin at gamitin ang matulis na bahagi nito upang hiwain ang kanyang pulso. Karagdagan pa dito ay pwede ring itago sa loob ng salamin ang mga ipinagbabawal na gamit tulad ng droga o lihim na mensahe. Maaaring gawing lalagyan ng kontrabando ang isang bote ng pabango na gawa sa salamin at palusutin ito sa kulungan. Sa ganitong paraan ay mas lumalala ang problema sa iligal na gawain sa loob.